Pakinggan niyo po muna yung tuition fee voucher fund. Ang tuition fee voucher fund ay isang pondo kung saan ang lahat ng estudyante at kabataan na gustong mag-aral makakakuha ng sarili niyang voucher na pwede niyang dalhin sa kahit anong eskwelahan na gusto niyang pag-aralan. Ibig sabihin, kahit mahirap ka, pumili ka na ng anong eskwela ng gusto mong pag-aralan. Kung gusto mo UE, Ateneo, Lasal, San Beda, bahala ka dahil may pambayad ka, wala kang problema. Hello, tama po ba yun? Imbis na hawak ng mga politiko at binubulsa nila ito, ibigay na lang ng pangpaaral ng mga estudyante, sigurado ka pang makakapag-aral, makakapagtapos ka pa. Pangalawa, yung trilyon-trilyong pisong kinukurakot lang nila. Alam niyo po ba na kalahati hanggang 60% ng pera nasa papasok sa ating pamahalaan. Sky high po ang budget ng ating pamahalaan. Never heard. Almost 3 trillion pesos for this year. 12 years ago, kalahating billion lang po. 500 billion lang po ang budget ng pamahalaan. And government was able to run efficiently. Ayos naman ang takbo ng pamahalaan. Bakit ngayon, after 12 years, 3 trilyon na ang pera ng pamahalaan? Wala naman sa atin nakatikim sa perang yan. Puro sila lang ang nagsiyaman. Tama po ba? Palagay ko po, panahon na kung saan, panahon na para yung mga pondong yan na iniipon-ipon nila sa kanilang mga intelligence fund, educational fund kuno, o 20% development fund kuno, ay ilagay na lang po natin para magamit ang mga kabataan na kapital. Pagka-graduate nila, pwede sila maghanap buhay kung meron silang alam. Tama po ba? Why become an employee if you can become a businessman yourself? Hello? Ang kailangan lang po natin, kapital. Ang kailangan lang natin, kaalaman. Marami tayong alam. Kahit hindi ka nga po tapos, marunong ka magnegosyo eh. Tama? Tama po ba? All we need is opportunity. And that's what the Democratic Party of the Philippines and the youngest candidate for Senator, Greco Belica, will do if you win as Senator this 2013. Sa tulong po ninyo. Sana po malinaw ang aking mga nabitawan. I don't know if I'm supposed to talk about local government as well, pero dire-diretsuhin ko na po. Ako po ay meron kakunting experience sa local government dahil ako po ay naging city councilor ng Maynila. Ako po ang nag-declare ng Baseco Economic Zone. Ako po ang nagplano ng Basecong yan, yung 55 hectares na lupang yan, na nakatiwangwang, ay gawin ng economic zone para ito ay maging isang free port. That 55 hectares is enough to house all squatters in the NCR. That is enough to put up buildings and factories and offices and schools for all NCR. Kasya po tayo lahat dyan. Then Manila can once again trade internationally and locally whatever he wants because it's a free port zone. Ako po ang nagplano niyan. Before becoming a councilor, I also worked in the city as a director of the youth affairs. I have a couple of years experience with local government. Palagay ko po, sobra-sobra ng pera ng central government. Palagay ko po, dapat na nating i-decentralize na tunay. Meron nga po tayong local government code na i-decentralize at dinivulge ang kapangyarihan ng central government. Subalit hilaw. Pinabayaan mong kumilos, pero ang pera hiniwakan mo. Binabasa ko po ang briefer ninyo kanina. Nakikita ko na yun nakikita nyo problema, pero sentrohin na po natin, tuldukan na natin, natutuldukan ko na ang problema. Palagay ko, mas epektibo ang barangay chairman, ang mayor, pangasiwaan, ang kanilang bayan, kaysa sa presidente at senador na nangangasiwa ng Malacanang. Hello? Palagay ko, mas alam ni chairman ang problema ng kanyang barangay kaysa sa senador na nandun lang naman sa Senado. Dahil ang barangay chairman ang nakakakita ng buhay at nilalapitan ng mga tao pag may problema. Pag may sakit, pag may magnanakaw, ang umahabol, tanod, ang una nasasapak, tanod, ang sumisweldo, pulis. Tama po ba? Noong araw, paliliwanag ko po sa inyo, noong araw hindi po ganyan.
ang pinakamakapangyarihan na opisina ng pamahalaan at ang pinaka nakikinabang sa buwis ng kanyang nasasakupan, barangay. In fact, pwede naman tayo ng walang central government, bara-barangay lang, buhay tayo eh. Ganun naman dati eh. Pag bara-barangay pa ang malakas, safe ang buhay nating mga mamamayan. Bakit? Nakakapag-abuso po ba ang barangay chairman at barangay kagawad at mga tanod? Kumpira sa pang-aabuso ng mga senador, mayor, hello. Pag nagloko ang mayor, may magagawa ka? Pag nagnakaw ang senador, may magagawa ka? Wala, takot lang natin, baka padampot lang tayo nun. Pero pag nagloko si barangay chairman, araw-araw mumurahin ng kapitbahayan. Tama po ba? Ibig sabihin, kontrolado natin ang ating barangay. Kung pwede nating ilimit ang kapangyarihan ng central government para maibalik sa atin ang kapangyarihan to decide for ourselves, mas maganda at mas aayos, mas papayapa ang ating pamayanan. Ano po ang sinasabi ko? Pati po ang pagbuwis, i-localize na po natin yan. Bara-barangay lang, okay na yan. Anyway, barangay naman talaga nagbabantay, hindi naman mga national government. Bakit lahat ng pera nasa sa kanila? Lahat na lang, 267 million ang pondo nila, samantalang si barangay chairman, 1 million para sa buong taon. Hello, tama po ba? Binubulsa po nila. Kaya po sa aming proposal na decentralized government, dinicentralize mo nga pero ang pera hinawakan mo pa rin. Hindi mo magastos ang pera mo, ang pera ng barangay, hindi magastos sa kanyang proyekto dahil dictated ng DBM, DILG, kung ano-ano pa nagdidictate at saka ng local government kung saan nila gagastos ng mga pera. Kaya pagkadating ng eleksyon, pagdating ng operation, nakapila lahat sila kay mayor, kay congressman, kaya konsihal, humihingi ng pondo, nagiging tao sila ngayon nila, tao, imbis na pinoprotektahan at pinagsisilbihan ng kalambayan, nagiging mga staff ng mga politiko. Hello? Tama po ba? Decentralized government ang mas maganda sa ating lugar. Ang pondo ng barangay, dapat sa barangay. Magtataas na lang tayo ng share. Pero maliit lang, wag tataas na sana ng 10% sa ating munisipyo dahil kakaunti lang naman sila. Samantala nga pangangailangan ng tao, direkta sa barangay. Para yung barangay, kung peace and order ang kailangan niya, kung kanal o kailangan niya ng kalsada, yun ang kailangan niyang dalhin sa kanyang barangay, meron siyang kapasidad at meron siyang pondo. Dahil buruin mo, senador ka, hihingan ka ng barangay ng ambulansya. Senador ka, patik sa'yo manggagaling ang ambulansya. Ang kailangan may kapasidad, bumili ng ambulansya, magpatayo ng kanilang mga barangay halls, pasweldohin ng kanilang mga tanod, barangay, hindi po Senate. Tama po ba? This is the same picture that we students have now. Lahat ng resources nasa pamahalaan. Tayo, wala tayong resources. Lahat ng pera nasa pamahalaan. Lahat ng kayamanan at lupa nasa pamahalaan. Hindi po ako naniniwala na ang pamahalaan ay mayroong karapatan magmay-ari ng lupa dahil wala pang Republic of the Philippines, nandiyan na po ang lupang yan. Tama o mali? Bakit sa atin lino, na-organize sila sa kanila ng mga lupang yan? Kaya pati yung lupang binili mo na, binabayaran mo pa sa kanila taon-taon, kung hindi, kukunin nila sa iyo ito. So hindi po sa iyo ito, inuupahan mo lang sa kanila. Kaya the most landed people in the Philippines, the most landed families in the Philippines are all politicos and friends of politicos. Tama o mali? Ang dami-daming lupa ng mga politiko, mga tao walang lupa. Palagay ko po, panahon na ng public lands ipamahagi sa lahat ng Pilipino, pamilyang Pilipino na magbubungkal nito at magdi-develop nito. Lalong-lalo na ang mga kabataan na gusto mag-umpisa ng bagong pamilya. Lupa para sa lahat. Public lands, wala pa magreklamo dyan. Pero public lands, pag meron kang lupa, hindi ka na matatakot na ikaw ay maging squatter, hindi ka na magugutom dahil magtatanim ka, at lahat ng sobra sa iyong tataniman, pwede mo nang ibenta, kikita ka na. If we will have resources in our hands, we know how to spend our money better than politicians and government. Pag kami po nanalo bilang mga senador, ang kapital at ang lupa para sa inyo, hindi para sa gobyerno. Maraming salamat po. Greco Belica po, number 4 sa balota.
Thank you. We just want to inform you that you've just heard from the two of the young